piyeste na naging swerte. Ayan mga idol, kasama natin ngayon si Sir J. Mark. Yan kung saan yung piyeste ay magiging swerte kung tama ang diskarte. Dahil mga idol, itong langaw, kung familiar po sa inyo, sobrang dami po talaga mga idol. Piyeste po talaga siya kasi siyempre disturbo, kumbaga. Pero kakaibang langaw po ang mafe-feature natin today kung saan nagiging swerte at possible magiging income generating source. So alamin po natin yan ang Black Soldier Fly kung saan available po dito sa Santa Cruz, Davao City. Davao City ba? Santa Cruz, yes. Davao del Sur. Davao del Sur. Davao del Sur, mga idol, itong Black Soldier Fly na i-feature natin. Ating alamin ng mga idol kung ano ba talaga ang pinakagamit. Ano, bakit ka magkakaroon ng income dito sa piyeste na ito, nalangaw na ito mga idol. Ang dami talaga. Nakaka-enjoy mga idol. Ayan, Sir G. Mark, bakit lang po, Sir J. Hi, Sir J. Ah. Bakit po sa dami-dami ng pwede nyong alagaan, bakit itong langaw na Black Soldier Fly ay inyong alagaan? Sir, BSF. BSF, yes. Yes. Yung BSF kasi, sir, hindi pa laganap sa Pilipinas. Mm. So, ang BSF kasi nakikita lang anywhere. Mm. Sa lahat. So, madali lang. Oo. Madali lang sa alagaan. Tapos, yung ipapakain natin is waste lang po. Mm. So, ito kakaiba siya kasi hindi to natural feeding. I mean, hindi siya yung basic, kumbaga, yung feeding na nakasanayan natin. Para sa manok, para sa baboy, para sa mga isda. Ito yung pinaka-natural nila na pagkain. So, nakakatulong ka na sa environment natin by using yung mga basura, organic waste, Oo. na pwede mo pa siyang gawing feeds para sa mga manok at sa ibang hayop. Meron pa tayong fertilizer. Kaya yun yung naging kuha namin. Source. Yun yung naging Income generating source. Opo. Yun yung naging rason namin bakit BSF. Ayan. So, ano lang po mga idol, medyo slight idea. Dito po kasi mga idol, ang langaw po, literal doon sila sa marumi, basura, ang pinaka-source ng pagkain nila, kumbaga. Yes, sir. So, dito po, instead na itapon po yung mga basura nyo, sila, Sir J, is kinokolek. Yes po. Yung mga nabubulok lang na basura. Yung kahit yung fresh yung sa market. Oo. Opo. Nabubulok. Oo. Tapos kinukuha namin sa market instead na itatapon nila. Oo. Dito, why not? Dito na lang. Yes. Napaprocess pa natin. Tapos nako-convert natin sa protein na pagkain ng mga hayop at organic fertilizer. Ayan. Yun yung maganda. So, from basura, pinag-partner po yung langaw o itong Black Soldier Fly, kaya pwede siyang magiging income generating source. So, yun nga, yung peste nagiging swerte. Paano naman magiging swerte, Sir J? Ano ba yung mga product na pwedeng pagkakitaan dito sa Black Soldier Fly? Yung number one is yung larvae. Hmm. Yung fresh larvae pa natin, directly, pwede natin ipakain sa mga hayop. Oo. So, by using larvae, mas mabilis lumaki yung mga hayop. Na-try na po namin yan sa mga manok, hito. At saka yung available na kuan natin, frass. Yung tawag namin sa organic fertilizer. Yung organic fertilizer natin, syempre, incomparable sa vermicast. So, Mas matibay sa compare sa vermicast. actually, sir, medyo pantay sila. Pero pag pinagsama mo yung dalawa, yun perfect talaga yun. Yung qualities ng vermicast at saka yung frass ng BSF, magandang ihalo. I-combine or halimbawa yung frass nyo gawing vermicast? I-combine, sir. Combine. Pwede mo na siya i-combine. Maganda po sa mga gulay, mga idola. So, Yes, maganda sa gulay. sangkaterba talaga naman lang ako dito. And na-miss po ako dahil hindi po natin ito siya mapapansin. I think kahit saan sa Pilipinas mayroong ganito. Yes, sir. Oh. Kahit saan. Ang tanong lang, paano siya i-culture? So, alamin po natin later Paano on. siya padamihin? Paano siya paramihin? So, paano din po ang mag-aalaga? Siguro abangan nyo po mga idol. Pero dito, Sir J, ang bintahan nyo po is larva. Larva po. And the organic fertilizer. And organic fertilizer. Paano siya
nabebenta live? Live or- po, live. Live. Yes po. Magkano po ang 45 per kilo po. 45 pesos. Parang feeds lang. Parang feeds Mahal lang. pa. 50 to 60 I think ang feeds. Opo. Depende sa brand. So dito 45 pesos per kilo. Yan po yung bulk namin at saka regular customer. Mga ilang kilo ang kaya nyong ma-produce? Halimbawa may mga high demand, mga ilang kilo ang ma-produce Sa per day ngayon, ng Box sir, Butterfly? meron kaming production na 100 to 200, depende, Kilos per day? per day. 100 to 200 kilos per day. Depende po sa demand. We're looking for partners. Ang way po ng pagbili halimbawa is direct dito or nagpapadala din po kayo? Sa live, sir, direct talaga namin dinideliver. Mahirap i-handle yung live. So Kaya, halimbawa may mag-order ng mga malalayong lugar, paano? pwede po eggs. Eggs. Actually, yung sa malayo, pinapadala namin yung eggs. Bagong kuha ngayon, katulad nito, Oo. i-scrape. Tingnan natin. Ito po yung attractant nila. Nandito po. Sa ilalim. Ito po. Kaya nilagay diyan para ma-attract yung mga langaw na mag-itlog sila dito. So, ito ko konti pa lang. Wala to. Ito. Yan. Ito yung eggs. Ito mga idolo. Ito. Ito to. Yan. Yan. Konti lang yung Parang din langaw na yung itlog din ng pihis na langaw, yung blue. No? yes po. Kalaki. Ganyan. Ayan yan ang itlog. Yes. Sa mga ganyan sir, mga ilang libo na yan? Siguro nasa 500 pieces. 500 pesos. So, ito is kinukuha tapos dinideliver. Opo, per gram po siya. Tapos pwede po namin ipadala yan through LBC or JNT. Halimbawa, gusto nilang culture ng sarili nilang BSF. Pwede po yun. So, nagtuturo din po kayo ng pag-culture nito? Yes sir, pwede po. Pwede po. Ayan siya mga idol. So, I think, kung meron kayo nito, pwede siya. Ano ang usually mga hayop, sir, ang finifeed ng BSF? Number 1, hito. Hito talaga. Malakas kasi carnivorous yung hito eh. Mataas So, siguro ang crude protein. Mataas ang crude protein nito, depende sa kinakain din niya. Pinaka-lowest po is 30% up to 45%. Parang din, parang mga pre-starter na feeds. Yes, Mga ganun siya kaganda. So, mas mataas yung protein content, mas mabilis lumaki yung mga hayop. Yung mga number 2, manok. Maganda to sa mga sa native, maganda sa native. Actually po may pupuntahan tayo mamaya sa native. Na native. Yes. Yun ang pagkain nila. Yes. Additional lang po. Hindi po namin pinopromote na totally ganito, BSF. Kundi alternative lang. So, percentage lang nito. Kahit sa manok 30%, sa hito kahit 50% maging na feeds. instead of feeds, 50% na larvae. Magandang kuan na po. Magandang result. Sobrang ganda. So, mas mabilis lumaki. Hito, manok, at saka Pwede sa bangus. bangus din. Yes, Isda. tilapia. Actually yung Kumakain ng bangus ito? Ay, oo, meron. Hoy, maganda yan, idol. Pwede. Tapos Pwede. tilapia. Nakatry na kami. Ang daming bangus dito, sir, sa Davao del Sur. So, Ito yung sinusupply nyo rin. medyo mahirap lang sa bangus, sir, kasi masyadong technical kasi. Sa bangus kailangan pa ng tulong galing from BFAR para ma-introduce sa mga farmers natin ng bangus yung BSF. So, hello BFAR. Sana Nandito may kami, introduce sana may tulong na matulungan kami na mass production. and then more on kasi sir kailangan natin ma-prove sa kanila na maganda ang epekto ng BSF. So si BFAR kasi they're doing research about that. So yun yung talaga namin na matulungan kami ni BFAR about research and development. Halimbawa sir, kung may bulk order talaga, ang maximum yung capacity ng inyong facility, mga idol, nasulat tayong drone, mga ilang kilo per day ang kaya nyong i-produce? Kung full blast talaga?
Nasa, sir, 300 to 400. Kilos. Yes po. Depende kasi sa demand, sir. So, if suswertehin na makakuha ng mga partners na Consumer. consumer, pwede kaming mag-extend pa. So, actually, pwede itong, halimbawa, si consumer nasa Digo City. So, ilapit namin sa kanila. Actually, yan yung plan talaga ng boss namin na halos lahat ng city lagyan ng BSF. Kasi kahit saan may basura eh. Ayun, Diba? tama yun. Kahit saan may basura. So, that means kahit saan may pwede kaming ipakain sa BSF. So, may restaurant doon, may palengke doon. So, that will be your source ng pagkain ng BSF. Ayun. Ang maganda po dito talaga mga idol, kasi pag mag-alaga ka ng mga hayop, manok, isda man, or any na mga hayop, kailangan mong bumili ng feeds. Pero dito, ang pagkain po ng BSF is basura, which is libre lang kinukuha kung kahit saan mo kukunin, palengke man, mga karinderya. Yes po. Pwede Restaurant. siyang makuha ng libre. Yes po. At may pakain po dito. So meaning, ang magiging capital mo lang dito or expenses is operating lang. Operating About expense. sa mga pagkain ng BSF, wala. Wala po. Ayun ang maganda mga idol. And sa mga may plano po mag-BSF, pwede niya rin kayo makontak, sir. Yes po, pwede po. Nagpapaseminar kayo, nagtuturo. Pwede. Pwede din. Sige po, no problem. Sige Pwede po. yan siya mga idol. Dito po yan sa Santa Cruz. And ilan po ang, ano pang tawag nito, sir? Love cage. Love cage. Yes po. Ilan po ang ganito, sir, na meron kayo? 1, 2, 3, 4, sir. 4. So sa isang love cage, mga ilang piraso ng BSF? Estimate mo. Isang love cage namin, sir, yan, yung isang room na yan, dark room nila yan, kaya mga 200 to 300 kilos. Kasi everyday kami naglalagay 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos 10 kilos na? na pupa. Yung papalangaw na. Diyan ilalagay. Yan po ilalagay. So, hindi ko pa alam sa kung gaano kadami talaga yung pwedeng makuha nila. Pero, kuha yun, sir. So, convert natin like yung 10 kilos every day for 2 weeks. So, ganun din kadami yung langaw na lalabas dito. Dito? Opo. Kasi yung magiging pupa dyan, yun yung magiging breeder dito. Yes po. Tapos yung mga itlog dito, yun na lang yung pang-binta. Tama ba? Yes po. Kukunin yung itlog, yung iba gagawing breeder, yung iba ilalagay sa rearing area, yun yung pangbenta. Ayun. Mamaya, sir. Kasi ito pag after mating, tama ba, kung namamatay na sila? Yes, sir. Makita niyo po mga idol, ito. Ito is, marami na siyang namatay. Bakit sir mamatay sila after mating nila? Ganun lang talaga yung life cycle nila, sir. Yung lalaki, after mating, wala na, dead na. Ang babae? Ang babae, magstay pa siya, mangingitlog pa. Siguro possible kung may energy pa sila, pwede pang second round. Then wala na, patay na din. Siya. Sumasakla pa yung kapalaran nila. Pero kung hindi sila mag-mating, yung lalaki at saka babae, yung lalaki magiging buhay pa. Hanggang doon lang din sila, sir. Mamamatay na din sila. Wala, kasi yung energy nila, kung ano lang yung nakain yung habang pupa pa sila. So, itong langaw kasi, sir, hindi na kumakain. Hindi na kumakain ng langaw. That's why it's not... So, ito, hindi to kumakain ngayon? No. It's not a disease carrier. Kasi itong langaw na ito, hindi siya kumakain. Okay. Nabubuhay lang sila, nagiging langaw lang sila para mag-mate. Yun lang yung purpose nila. Pero umiinom sila. So meaning kaya andyan sila sa iyo. Ayan, ganyan. Sumisip-sip yan ng konting liquid sa atin, moisture. So meaning, ito mga idol, nung kung ano yung mga basura na kaya nila yung pupa hanggang larva, tama ba? Yun lang. Larva sila. Yun lang yung ini-exist nila na energy ngayon. Yes. After that, pag naubos, madrain, mamatay sila. Mamatay even na sila. Mating sila or hindi. Yes po. Masaklap yung kapalaran nila. Hanggang doon lang talaga sila. So, after dito, kukunin na yung eggs, then para sa nursery, and para sa rearing, yung pangbenta natin. Ayun, ganun lang yung... Madali lang pala, ano? Madali lang, pero... madali lang in a sense, pero mahirap siya pag malakihan na din. So, ang hindi siya madali yung doon sa rearing?
Yes, yes. Yung Actually, pagsulit dito, madali okay. lang lahat. Madali lang intindihin lahat. Kaso lang, yung paano mo na siya gagawin in a large scale, Mm. yun yung challenging. Kasi kailangan mo ng maraming basura. Oo. So, kailangan mo ng maraming operational cost din. So, labor, ganun. So, dun yung mahirap. Ayun. So sir, sa pagsimula nito, ano yung mga kinakailangan talaga na i-consider natin maliban sa basura? Okay. Yung area. Hmm. The number one kasi yung food source. Okay. So, kung saan ka kukuha ng food source nito? Kasi ito yung malakas kumain eh. Hmm. So, kailangan mo isipin ano ipapakain mo sa kanila. Hmm. So, every day, yung 1 kilo na larvae, kayang umubos ng 3 kilos Na basura. na basura in a day. Oo. So, how much more pag maramihan 100 na? kilos, meaning 300 300 kilos na basura. yun, na Per basura. day. Oo. So, Ito din pala ang challenge mo. yun ang challenge Oo. pag maramihan na. Hmm. Pero sa bahay lang, small scale, Hmm. instead na magtapon ka ng basura mo sa kahit saan, Hmm. ipakain mo na lang sa larvae. Ayun. So may makukuha ka pa kahit pang manok-manok na lang ano. Yes, kayo mga backyard farmers, actually maganda to sa mga backyard farmers na parang support nila instead na always sila bibili ng feeds. Ito yung magandang support. Ayun. So dito sir, ano mga nilagay niyo po maliban sa net? Ito, dayami. Dahon ng saging, sir. Oo, daw ng saging para Resting place lang nila. kagaya nito, mga resting din sila dito. Yes po. Dito tayo mga idol. Sobrang dami po nila. Pwede ba natin... Kasi kung mabulabog natin sila mga idol, ang dami po nilang lumilipad. Oh, ito. Hmm? Yun. Yan! Grabe! Sobrang dami! Yan, dito pala mga idol, I think marami ka nang makukuha dito. Siguro, kinakain din siguro ng mga manok to, sir? Hindi niya pa na-try, no? Pwede siguro, sir. Pwede pakain tong mga patay na. Pwedeng ikuan. Pero dito kasi, sir, usually ginagawa namin, hinahalo na namin para sa fertilizer. Yun yung ginagawa namin. Yung fertilizer niyo, binibenta niyo rin? Yes po. Magkano naman po? 20 pesos lang per kilo. Parang vermi lang siya na presyuhan. Yes. Mura lang. At saka maganda. Pero ano na yun siya? Parang granules na siya, na-process na? Or after lang na yes po. makainan ng larva? Pinaprocess namin, maliit na siya, parang Pellets granules na siya. smaller than pellets. Maliit. Yun yung kwan, pero dinadry pa namin siya para mas maganda. Then, kung may magbili ng per sako, meron din per sako. Meron din kaming dinidistribute sa mga gardens. Yung nakikita mo sa Parang highway. garden soil? Opo. Hinahalo siya sa garden soil, pwede. Pwede rin yung, actually maganda siya directly to the plant eh. So, kasi powdered na siya. So, Parang buno na siya. lagay mo na lang siya sa tanim. Maganda yung kwan niya. Maganda Organic fertilizer talaga. Oo, yung labas niya. kwan talaga. Organic fertilizer talaga siya. Ayan. So, napakaganda po siyang business. At saka, I think, medyo na-excite ako kung pakain siya sa isda. Kasi, ang feeds po ng isda is mahal. Yes po. Magkano sir sa hito, sir? I think, ang sa hito, nasa 50 to 55 yung nasa pre-starter. I think, 60 to 80 yung mga fry booster, fry mash, No, gano'n. mas maliit, mas mahal, di ba? Yung para sa kwan, no? Tapos nasa 40 to 50 kung mga starter na siya at saka grower, finisher. Grower, yes po. Yung Pero bumababa naman yung crude protein niya. yes po. Habang Nasa papalaki. Pero kung ito pa rin yung pakain mo sa malaki na nahito, mas mataas yung crude protein, I think mga 3 months may ma-harvest ka na sa hito. possible, sir. Oo, no? Possible, yes. Ang gagawin lang natin is kumbaga alternative source lang instead of fully feeds, commercial feeds. Palitan mo yung portion niya ng BSF larvae. I'm sure na mas mataas yung protein nito eh. Oo. Lalo na sa mga starter o yung mga pang na grower na feeds. Then starter and grower. Mas mataas yung protein.
mas mabilis mas mabilis siyang lumaki. So, na-try na din namin 'yan doon sa hito na farm na pupuntahan natin mamaya. Ayun. So, kakain tayo ng hito na napakain ng yes, BSF. fed by BSF larvae. Like maybe 40 to 50%. Oh. BSF larvae siya. Gaano kaya katakaw yung ito? Magsisink ba yung larva? Kwan sir, merong mag-sink, meron ding sa taas. Mag-float. Oh, depende po sir. So pagtapon yan, may experience natin mga yan. Pagtapon, agawan na agad, no? Yun ang maganda sa hito sir. Sa BSF larvae sa hito kasi matakaw sila dun. Ayan, sa mga idol, no? So, maybe sa part 2 or part 3 nating video, magfi-feeding tayo kung ano yung process, ano yung feedback sa hito farming using black soldier fly na larva ba or pupae? Larvae po. Larvae po, mga idol. And ngayon po mga idol, panoorin niyo po kung paano magsimula. Yan sa part 2 nating video, paano magsimula, paano mag-alaga, ano ba yung process ng BSF farming. Sa mga magtatanong po mga idol, available po yan dito sa Santa Cruz, Davao del Sur. You can contact sa number sa description natin at saka below the screen. Yung number ni Sir J. Galaes po. Galaes mga idol. Yan, ilalagay ko po mga idol. Sir J, bago tayo magtatapos, kasi magpaparto tayo. Opo. Ano yung masasabi nyo sa ating mga kapwa farmer na mayroong mga manuka, may mga palaisdaan na perfect talaga itong black soldier fly para sa kanilang mga alaga? Yung maganda sa BSF kasi, well known na sa ibang bansa. So marami kayong makikitang videos, YouTube videos, meron mag-Google nyo kung gaano kaganda yung BSF. Hindi lang sa video na ito. So makikita nyo doon kung gaano siya kaganda based on studies nila. So pag nalaman nyo yun, hopefully ma-realize nyo kung ano ang epekto ng mga BSF larvae sa mga manok nyo, sa baboy, pwede sa baboy pwede sa hito. So sana ma-realize ng mga farmers natin na hindi lang feeds ang pwede natin ipakain sa ating mga hayop. So here comes BSF larvae, an alternative source of protein na hopefully can change paano yung agriculture natin. So yun lang po. So kuwan lang natin, gawin lang nating habit na malaman kung ano yung pwedeng ways para makatipid tayo sa pag-aalaga. Yes, ayan mga idol. So sa mga hindi pa naka-experience, pwede kayo makabili po dito sa Sir J. Yan, at masubukan nyo, malay mo, makompare nyo po yung paglaki ng alaga nyo or isda man, manok man, baboy with feeds alone or with mix ng BSF larvae. Yes po. Ayan. Yun lang talaga yung kuha namin. Hindi siya totally. So maganda rin talaga na i-incorporate yung BSF larvae sa feeding ninyo. So, hindi siya 100% hindi kasi hindi siya complete na pagkain. Ayun. So kailangan din nila ng carbohydrates na makukuha nila sa and feeds. other vitamins. Yes, and other vitamins. Ito magandang dagdag supplement. Yun. I think para sa crude protein talaga ang pinaka-highlight. And fats, yes po. Yes. Maraming salamat po mga idol. Yan. Sana po marami po kayo natutunan sa ating video. Kung nagustuhan niyo yung ating video mga idol, i-like naman po mga idol. Mag-comment sa baba kung ano yung mga katanungan, sagutin po natin yan. At saka i-share po yung ating video para po marami pong makapanood. Yan. Mula yan dito sa Santa Cruz, Davao del Sur. Kasama natin po si Sir J. Happy farming mga idol! Bye-bye! Abangan yung part 2 natin!